Pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, iba po ninyong mga meron pong nagpaalam kanina dahil siya po yung umattend sa graduation po ng kanyang kapatid dahil wala pong ibang po pwedeng makadalo sa graduation na ito, no? Dito po sa atin pong pag-aaral, Biblical Hermeneutics, ang nakalagay po dito, huwag niyo pong tignan yung date. Ito po kasi yung ginamit ko nung last year, doon po sa sa klase ko, ano? Kaya naka-print na po kasi siya, kaya hindi ko na po siya ma-edit. Anyway, importante ay sa gabing ito ay muli matututunan po natin yung mga bagay kailangan at dapat po nating matutunan. Ano ho? Kaya dito po is how to interpret the Bible. So yun naman po ibig sabihin ng hermeneutics. Kaya kung titignan po natin, halos mag-aaral lang tayo ng ibang mga topic dahil kasi yun po ay kasama sa atin pong pag-aaral kung paano natin ma-interpret ang Biblia. Paano natin maisasalin o paano natin madidiscovery ang tunay na kahulugan po nito, ano? So, una, tingnan po muna natin yung atin pong kailangang makita. So, overview of the historical biblical interpretation. Ibig sabihin, ito po yung sasalin po natin ngayon, ang tawag po dyan is bird's eye view. Kasi para makita po natin yung kabuuan ng atin pong pag-aaralan. So, bago tayo magpatuloy sa tinatawag na sa mga iba pang prinsipyo ng how to interpret the Bible, tingnan muna natin yung overview ng historical biblical interpretation. Kasi meron pong iba't ibang theory o view o pananaw kung paano ini-interpret ang Biblia. Okay? So, unahin muna natin yung paano ba ito ini-interpret ng mga Hudyo. Ito yung before Christ and early Christian era. Okay, so literal interpretation. Yung mga early Jewish scholars primarily took a literal approach to scripture, believing that God's word carried direct meaning. So, ibig sabihin, literal po nilang tinitignan o inuunawa yung pong salita ng Diyos o yung Biblia. Well, kung kukuhanin po natin yung literal, siguro po hindi naman po mahirap intindihin. Ano ho? Dahil kasi titingnan mo lang kung ano yung sinabi. Kaya lang sa panahon po natin ngayon, medyo mahirap po natin gamitin ang literal. Kasi may mga talata tayong nababasa sa Biblia na hindi lang parang mahirap. So, mahirap talagang gawin o intindihin at hindi tayo maaaring hindi magtanong ng papaano. Halimbawa, yung sinabi ng Biblia o yung Panginoon mismo nagsabi, na kapag ka nagkasala yung kalawang mata, dukutin mo. Kung ang gagamitin natin ay Jewish interpretation, medyo parang mabigat po ito, no? So parang ano po yun? Parang taliwas po yun sa karakter ng Diyos dahil kasi dudukutin natin yung ating mga mata o yung kaliwang mata, no? Yung Midrashic interpretation, ito po yung mga kung papaanong ini-interpret ng mga rabbi o ng mga expert in the law pagdating po sa mga Jewish interpretation po yan. Okay, ini-expand nila yung text to apply it sa tinatawag na daily life. Yung mga rabbi po nila, ibig sabihin yung mga tagapagturo, gumagamit sila ng kwento, talinhaga, and allegories to draw lessons from Scripture. Mamaya natin papaliwanag yung tinatawag na allegory. Similar yan sa tinatawag na symbolism. Ano? Kaya lamang medyo mahirap pong gamitin ito. Okay, so pag sinabing apocalyptic interpretation, so pagdating during the times of oppression, Jewish interpreters viewed certain prophetic texts as symbols of future deliverance. Okay, so kung tatalo na po tayo sa panahon natin ngayon, okay, meron po talaga mga prophetic text pagdating po sa kasulatan.
Siyempre, lalo na, mas kitang-kita po natin yan sa Book of Prophecies. Kaya lamang, hindi lang naman po sa Book of Prophecies, meron tinatawag na prophetic text. Bawat sinabi ng Panginoon na yung binhi mo ay yung binhi ng babae at yung binhi ng ahas ay lagi sila mag-aaway. So that is prophetic. Tama ba? Pero hindi po lahat ay pwede nating tignan as prophetic. Sa mga Hudyo, ganun po nilang tinitignan. Ha? Pero sa atin, sa modern interpretation, na nasa dulo po yun, yung panlima, medyo doon nga tayo pumapasok sa tinatawag na pag-aaral ng hermeneutics. Dahil kasi nga, it was written for us, yung Biblia, but not directly for us. Okay? So, yan po yung Jewish interpretation. They took it literally, kaya napakahirap po ng tinatawag na ano po nito, no? Na interpretation. Pero before Christ po yan. Bago ang Panginoong Hesus, and early Christian era, ginamit po nila yan. Okay, so mamaya malalaman po natin. Early church interpretation. So, 1st and 5th century. So, yung mga apostolic fathers, the earliest Christian writers, applied Old Testament prophecies to Jesus. They seeing him as the fulfillment of God's promises. Okay, Alexandrian School. Okay, kung kayo po ay magbabasa ng history ng church, doon nyo po makikita doon nyo po makikilala ng gusto itong si Origen na ito, no? This school favored allegorical interpretation, searching for hidden spiritual truths or meanings beneath the literal text. Okay, so hidden spiritual meaning ang kanila, no? So pagdating naman sa Antiochian school, contrast naman siya. Sa kanila naman, focus on the historical and grammatical context, emphasizing the literal meaning of the text. Okay, so sa mga nakalipas po na pag-aaral natin, di ba na bigay ko na po sa inyo ibig sabihin ng exegesis. Okay, at meron na rin po tayong konting background ng biblical interpretation or principles, ano po, di po ba? Kaya doon pa lang kung kayo po ay talagang yung memorya po ninyo matalas pa, at ako naman naniniwalang matalas pa dahil kasi siguro naman hindi naman kayo mga kasing edad ko, no? Kasi kaya kahit pa paano, mas matalas pa yung memorya po ninyo, no? So yun po yung pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil kasi kahit po ako'y nagkaroon na ng edad na 62, sabi po ng mga kabatch ko ng high school, sila po ay nag-believe po sa akin. And glory to God dahil kasi napaka-sharp pa raw ng aking memorya. Pero may mga pagkakataon talagang hindi ko agad marirecall. Pero as I tried, or as I tried to recall, unti-unti nare-recall ko po yun. So, okay, nakuha po ninyo. May mga pagkakataon na talagang kaagad nare-recall ko siya. Pero hindi na po lahat. Okay, so kaya ko po sinasabi po ito dahil kasi at least makikita na po ninyo kung papaano tayo at kung saan tayo tawag dito, nakadepende or kung kayo po ay magiging observant at kung kayo po ay nagte-take ng notes, kung papansinin po ninyo, halos lahat po itong tatalakayin natin na overview ng historical uh, background ng interpretation. So, pinagsama-sama po ito sa panahon po natin. Okay, so kasi dito naka-emphasize lang ang tinatawag na literal meaning sa early church interpretation. Dahil kasi yung mga naunang Kristiyano, okay, na sumulat ng mga aklat, in-apply nila ang Old Testament prophecy kay Jesus, which is totoo naman.
Kaya nga lang, ang sabi ko po, kung di po ako nagkakamali, kung sa inyo ko po tinanong o sa preaching ko o sa ibang subject o sa ibang estudyante, ano ba ang saklaw ng sinabi ni Jesus na siya ay naparito hindi para ah, ah, wasakin ang kautusan kundi para tuparin. Up to what extent ba ang kanyang tinatawag na pagtupad nito? Kaya pagdating dito sa tinatawag na Old Testament prophecies ay applied to Jesus, okay, tama naman po yan. Kaya lang, titignan natin kung hanggang saan, okay? So, ano ibig sabihin? Meron bang literal na si Jesus ay binulfill or meron lamang spiritual significance? Pero kung titignan po natin, kung atin pong babalansehin, lahat po yun. Okay? Meron Biblia na, na sinabi ng Panginoong Hesus na yung sinabi po niya ay sa lahat po ng aspeto ng buhay ng tao. Okay? Kaya medyo ano tayo dito, no? Sa the same thing sa literal meaning. Okay? So, ang atin pong dapat tandaan, if the text is literal, hindi na natin kailangan interpret. We need to apply. Okay? Ulitin ko pong muli if it is literal na talaga ang kanyang ibig sabihin, which is meron naman talaga, there's no need to interpret. Ngayon, kapag medyo yung hindi natin basta-basta rin tignan ang literal kasi nga meron tinatawag na hindi po hidden meanings. Okay? Hindi po hidden meanings. Spiritual meanings that we need to discover. Kasi meron tayong tinatawag na paano ba itong sasabihin? Na dapat i-examine muna natin talaga kung literal nga ba ito o meron siyang tinatawag na spiritual meaning or spiritual truth na we need to discover. Doesn't mean or it doesn't mean na ito po ay hidden. Okay? So, meron talagang spiritual meaning ang salita o yung Biblia na kinakailangan po nating i-discover. Medieval, sabihin yung gitna, Middle Ages, from 5th to 15th century. Asan ba tayo? Nasa 20th century na po tayo, di ba? O 21st. Tama. So, nandun na po tayo sa sa modern o kaya sa tinatawag na present. Fourfold sense of scripture. Ibig sabihin, apat na sinabi, pag tinagalog natin literal ang fourfold, apat na tupi, di ba? Okay. Sasabihin na lang natin 4 phases. Okay? So, hindi po yung phases na mukha. Okay. So, medieval scholars develop a system where scriptures was interpreted, ayun pala, sorry, with 4 levels. Literal sense, the plain meaning, if the text conveys a plain meaning. Okay, literal sense. Pag sinabing allegorical sense, hidden spiritual truths. Halimbawa, yung pong the parable of hindi pala parable, sorry. Yung si Jesus ang tunay na puno ng ubas, tayo po yung mga sanga. That is allegorical in a sense. Pero wag natin lalong-lalo na sa parable, wag natin bibigyan ang lahat ng detalye ng symbol. Okay? Tingnan lang natin yung pinaka main text o main idea ng talinhaga. Okay, so allegorical sense, hidden spiritual truths. So it is more of allegorical yung tinatawag na kasi nakalimutan ko na kasi ibig sabihin na allegorical. Okay, so parang ano po yan, similar sa figure of speech. Inilalarawan nito yung isang bagay o meron siyang sinasagisag.
Pero iba nga po yung tinatawag na symbolism sa allegorical. And then yung moral sense, the lessons for living a righteous life. Okay, so anagogical sense, future hope, and eternal realities. Ibig sabihin, analytical or somewhat, pag sinabing future hope and eternal realities, so yung sinabi natin kanina na prophetic. Okay, so scholasticism, thinkers like Thomas Aquinas aim to harmonize faith and reason, deepening the understanding of Scripture through logic and philosophy. Okay, so hinaharmonize, ibig sabihin, it is more than pinagsasama. Pag sinabing hinaharmonize, ibig sabihin, parang sa kanta. Okay? Pag sinabing harmonious yung kanta, kahit na merong iba't ibang instrumento, meron pong iba't ibang boses, pero napakagandang pakinggan. Yun ang ibig sabihin ng may harmony. So, faith and reason. Okay? So, kung tayo po, sa palagay po ninyo, dapat pa, kailangan ba na magkasama ang faith at reason? Okay, kung tayo po yung magiging hyper-faith, pwede nating sabihin hindi. Okay? Kasi tingnan po natin, ang faith ay merong tinatawag na tatlong elements. Yung isa, intellectual. Sabihin yung isip natin. Ba't tayo nanampalataya? Kasi naniniwala tayo na si Jesus ay talagang dapat natin pagkatiwalaan dahil kasi ang kanyang mga sinabi o kanyang mga tinuro ay totoo. Ibig sabihin, ginamit natin yung isip natin, kaya tayo nagkaroon ng tinatawag na pananampalataya. Yan sabi ng Biblia, di ba? Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig ng mensahe. Kung hindi natin maintindihan yung salita ng Diyos na sinyer sa atin, okay, nung tayo sinyera, I don't think na tayo po'y mananampalataya. Kasi hindi natin naintindihan. Or kung hindi natin ginamit, kasi before meron tayong faith, pero anong faith ang meron tayo? Faith doon sa ating relihiyon na nakagisnan. Tama ba? Yung faith na pinag-uusapan dito, yung totoong pananampalataya sa totoong Diyos, and then yung mga bagay na ginawa po ng Diyos sa atin. Okay? So kung titignan po natin, it makes sense. Okay? Pero pag sinatawag na logic and philosophy, okay, so ang philosophy po kasi ito po ay sa tumutukoy sa tinatawag na pag-unawa natin sa mga fundamental questions ng existence ng existence ng Diyos, and existence natin. And then yung purpose, why we exist. Yan po ay saklaw ng philosophy. Pero hindi natin dapat ito lang ang gagamitin or hindi ito yung tinatawag na magiging main tool po natin. It is a tool, pero siyempre, tayong mga Pentecostals, meron tayong tinatawag na Pentecostal hermeneutics. We depend on the Holy Spirit pa rin pagdating sa kanyang tinatawag na illumination. We use hermeneutics as a tool para maunawaan po natin kung paano yung pag-process ng pag-interpret ng salita ng Diyos. But still, ang ating authority, ang Espiritu Santo at yung tinatawag na the Scripture interprets the Scripture. Okay, mamaya matatalakay po natin yan. Ito. Sa pagdating ng Reformation, 16th century, yung pagdating sa tinatawag ni Reformation, so ito pong mga si Martin Luther, si John Calvin, so sila po yung nag-reform ng mga theology na talagang nakabase sa scripture. Hindi po
dahil sa tradisyon, no? So, kaya lamang siyempre, kilala naman po natin John Calvin, di po ba? Okay, si Martin Luther. So, sila po yung ano ng sola scriptura, yung scripture alone. Alam po ninyo yung mga sola-sola, sola fide, ah, sola dei, sola yung ibig sabihin nun is alone, faith alone, God alone, and scripture alone. Sabihin, ito yung ating tinatawag na basis. Wala tayong ibang basihan. Yung ating faith sa Panginoon, ang basis po natin dyan, scripture pa rin. So, parang ganito po yan. Kung hindi pa tayo mga mananampalataya, kilala natin ng Diyos. Okay? Kaya kahit sinong tanongin ninyo na lumalakad sa karsada, nakilala niya ang Diyos, sasabihin niya, oo. Which is totoo naman. Eh si Satanas niya, kilala niya ang Diyos eh. Tama? Nakuha po ninyo? Okay. Kaya sa susunod, wag po ninyong, pag kayo po yung nag-share ng gospel, huwag ninyong itatanong kung kilala nila yung Diyos. Sigurado sabihin nila, kilala nila yung Diyos. At kung medyo pilosopo yung kausap po ninyo, ay makakatikim kayo ng kapilosopuhan sa kanya. Dahil kasi nga, lahat ng tao kilala ang Diyos. Pero paano nila kilala? Okay. Tayo po nung hindi pa mananampalataya, kilala natin ng Diyos. Bakit? Kasi by information. Eh, siguro lahat naman tayo pinalaki at minulad ng ating mga magulang na mayroong Diyos. Tama po ba? Okay, granted po yan. Pero ngayon, kilala natin ang Diyos hindi lamang by information, kundi by relation. Kasi meron na tayong relasyon o meron na tayong ugnayan sa Panginoon. Kaya ah, ah, mas reliable yung pagkakakilala natin ngayon sa Diyos, hindi lamang kasi dahil sa narinig natin o may nagkwento po sa atin, kundi tayo mismo napatunayan natin, okay, nang tayo ay makipagrelasyon sa Panginoon through our experience na meron talaga Diyos. Ganon natin kilala yung Diyos ngayon. Okay? So, sino nagpakilala sa atin? Yung Biblia mismo. Okay? Pinakilala sa atin ng Biblia yung tunay na Diyos. Sa subject ko na God and His Revelation, tinanong ko po yung mga estudyante ko, ano ba dapat nating unahing pag-aralan? Yung Diyos mismo o yung Biblia? May sumagot na Diyos mismo, meron sumagot na Biblia. Okay? Hindi ko naman pwedeng sabihin na tama yung isa, no? Pero tama talaga yung isa sa kanila. Alin po? Yung Biblia. Okay? So, Biblia. Kasi ganito po yan eh. Alam nating may Diyos kahit di pa tayo mananampalataya dahil kasi yung creation. Tama? Pero hindi natin makikita sa creation ang holiness ng Diyos. Hindi natin makikita sa creation, sa mga puno, sa mga dagat, sa mga isda, yung character o personality meron ng Diyos. Tama? The only thing na makikita natin na katangian ng Diyos sa kanyang creation ay yung kanyang creative mind. Tama? Yung kanyang creative na pag-iisip. Okay? Nung ako po'y nagtatrabaho as a security guard sa loob ng bins, merong duty na may nakasama po ako sa tabi ng dagat. So, kwento-kwento, sabi niya, ang talino ng Diyos, ano? Saan kaya galing yung bundok? Yung kanyang kaisipan, siguro yun yung hinuka yung dagat, naipon, yun na naging bundok. Logically, right, tama. Pero hindi po ito. Hindi natin pwedeng gamitin yung logic sa tinatawag na katotohanan. God created everything as it is. Di ba? Nilikha niya ang bundok, as bundok na siya. Nilikha ang mga dagat, dagat na siya, hindi siya hinukay.
That is God's wisdom and that is God's creativity. Ano? Tama po ba? Okay. So kaya alam natin na ang Diyos ang nag-create, pero hindi natin makikita ang kanyang holiness. So, paano natin makikilala ng gusto ang Diyos? Paano lalalim ang ating pagkakilala sa Kanya? It is through the Scripture. Kasi nasa Scripture, ang lahat ng katangian o karakter meron ng Diyos. Sa Biblia natin makikita na ang God is a holy God, a righteous God, a just God, a merciful God, and lahat ng karakter na absolute, na ang Diyos lang ang meron. Tama po ba? So, nakaupo ninyo, kaya ang si Martin Luther saka si John Calvin, so ito yung kanilang tinatawag na basihan. Scripture alone. Okay? So reformers thought that the Bible is the ultimate authority in matters of faith and practice, not the church or tradition. So tama naman sila. Okay? Ang RCC or the Roman Catholic Church, meron silang tinatawag na hierarchy. The Pope, okay, the tradition and the Word of God. Yan po yung pagkakasunod-sunod. Sad to say, pangatlo ang Biblia sa kanila. Pag nagkaroon ng problema ang tradisyon saka ang Biblia, kung ano yung sasabihin ng Pope, yun ang tama. Tuno ko po natin. Okay. So, kaya yun po yung kanila. So tayo meron tayong mga tradition sa bilang Pilipino. Okay? Ang tradisyon, nagiging mali lamang ito kapag halimbawa ito po ay salungat sa sinasabi ng Biblia, lalong-lalo na sa prinsipyo sa karakter ng Diyos. Tama po ba? Okay, kasi meron tayong tradisyon na hindi naman natin dapat tanggalin. Yung pagsasabi ng po and opo at yung pagmamano, yan po ay tradisyon po nating mga Pilipino na nagpapakita ng tinatawag na paggalang kahit na hindi po sa mga nakakatanda sa atin. Kung napapansin po ninyo, di po ba namumupo ako sa inyo? Kahit mas matanda po ako sa inyo, tama ba? Okay. Baka mamaya nagsasawa na kayo sa kapo po ako sa inyo. Kasi that is the right thing. Okay, minulat sa atin na pag may edad sa atin, ay tawagin ng po at opo. So, kasi dito po sa amin, ang tawagan po namin ay madalas tinatawag po namin ni Pastora, yung mga kabataan po namin, kung babae ay ate, yung mga lalaki, kuya. Bakit? Kasi kasi naririnig ng mga bata. So, para gayahin po nila. Okay? So, pero yung tradisyon ang siyang masusunod, that is wrong. And yung mga tradisyon na kung saan nakasanayan po natin, nataliwas na po sa Biblia, so hindi na natin dapat ito ginagawa. At hindi ito dapat ang nasusunod. Halimbawa, ito tinanong ko po sa isang klase ko last year. Kayo po ba naghahanda pa pag fiesta? Sabi kong ganyan. Yung iba hindi na. Yung iba naghahanda pa. Okay? So tinanong ko sila kung bakit hindi na. Kasi nga, it is a tradition na na worldly. Yung iba naman, so sila ay naghahanda dahil kasi nakasanayan na. Tama po ba? So, fiesta means magarbong handaan. Tama? Okay. So, yun po ibig sabihin ng fiesta. Which is a foreign, kung di po ako nagkakamali, Latin, correct me if I'm wrong, or Kastila. So, whatever. So, ang English po niyan, feast, kasiyahan. Ang Hudyo, ang daming feast. Ang daming fiesta ng Hudyo. Kaya lamang, isa lang ang sentro ng kanilang feast. Yung Diyos. Okay? Yung fiesta nating nakasanayan, traditionally, ayun po kasing ano yun eh. Di ba? Bawat man may mga fiestahan or sa lalong-lalo na panahon po ng May,
Fiestahan po yan, yung mga santo. Yung May 14 to 15, fiesta ni San Isidro ba to? Labrador o whatever. So fiesta po yan ng tinatawag na mga puon. Okay, December 13, fiesta po ng Santa Lucia. Siya po yung puon pagdating sa mga mata. Kaya nung kami nasa Kalumpit sa Barangay Santa Lucia, doon po ako nakakita ng maraming artista kasi nagpupunta po sila doon sa kapilya doon. Dahil kasi naniniwala sila na yung Santa Lucia na mayroong mata sa kamay, ibig sabihin siya po ay nagpapagaling ng pagdating sa mata. Tama po ba? Okay. So kung kukuhanin natin ang fiesta, which is in a grandiose celebration, ang birthday, fiesta, feast. Kasi naghahanda tayo dyan ng magarboy. Yung bibo, yung kasal. Okay, so mali po ba yun? Tama. Okay, naka po natin. Sa iba, Pastor, nagpipesta po kasi kami dahil naghahanda po kami ng pesta. Pero iba na po yung aming pananaw. Kasi yun lamang po yung panahon ng pamilya po namin na sa malayong lugar na hindi namin nakikita ng matagal. Nagkikita-kita po kami. So, ibig sabihin, hindi na yung dating context ng fiesta, which is para sa poon, kundi for family reunion. So, there's nothing wrong with that. Okay? So, bakit ko po sinasabi ito? Kasi kinaklaro po natin. Kasi nga, ang Roman Catholic Church, mas mataas ang tradisyon kaysa sa salita ng Diyos. Pero sa atin, kapag nagkaroon tayo ng problema sa tradition, ang Biblia ang ating first and final authority. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun po yung susundin natin. Okay? Nakuha po ninyo, mga kapatid? So, there's nothing wrong with tradition if it doesn't violate the principle and will of God. Okay? So, Pasko, that is a pagan celebration. Ang pagano ang nag-introduce ng Pasko, yung handaan sa Pasko. So, ibig sabihin, mali tayo kasi nag-celebrate tayo ng Christmas. Wrong. Or no. Dahil kasi tayo dapat mag-celebrate ng Pasko. It doesn't matter kung December 25 siya o nung petsa siya. Kasi yun ang kapanganakan ng sanggol na nagbigay ng kaligtasan sa atin. So, the essence, the true essence, ang tinitingnan natin. Saka yan din po yung panahon ng family reunion. So, nakuha po natin. Okay, so ulitin ko muli ha. Tradition is wrong if it violates the will of God and principles of God. Grammatical historical method. Focus of this method is on the original languages, historical setting, and the authorial intent to hold the true meaning of the text. Okay? Going back sa last lesson natin, di ba? Meron tayong tinatawag na isang prinsipyo na authorial intent. Okay, so medyo meron na tayo ditong kinuha sa Reformation. The Christ as the key to understanding Scripture, interpreting both Old and New Testament through the lens of Jesus' life and work. So, kuhanin po natin, di ba? So, ang Biblia, kahit na maraming collection na ng 66 books, isa lang ang main theme nito. Isa lang ang focus nito. Pinakita lamang ng mga istorya kung papaanong tumakbo yung tinatawag na katuparan ng pangako ng Diyos, which is the redemptive plan ng Diyos para sa sanlibutan. So, sino ba ang ginamit para matubos ang sanlibutan? O tayo. Okay? O, importantly, yung ating mga kaluluwa. Di ba si Jesus? Po ba? Kaya kapag tayo po ay nag-i-interpret, try to see Jesus on the text. Ibig sabihin, hindi man
siya mismo ang tinutukoy, but the character ng Panginoong Hesus o yung tinatawag na plano na siya ang talagang ginamit ng Panginoon. So, Reformation po yan. So, medyo dito na tayo kumuha ng grammatical historical method. Ano? So, kailangan nating aralin ng original languages. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na language gap, di ba? Iba ang lingwahe ng Hudyo sa lingwahe natin. May similarity ang language ng Greek dahil kasi sa kanila pwedeng ang isang salita ay dalawa ang kahulugan. Sa atin po kasi nagbabago lang ang kahulugan depende sa gamit. Pero isang salita lang po yun. Isa lang ibig sabihin. Kung sa atin ay merong word, yun na yun. Babago lang nga yung tinatawag na sa gamit niya. Okay, sa historical setting, di ba? Kasama po yan sa tinatawag ng exegesis. Okay, so panlima, the modern and contemporary interpretation. 7th century to present. Hanggang saan kaya yan tinatawag na present na yan? Ano? Okay, kasi ang present na yan, pwedeng sa mga darating pa sa panahon nila, present yun. Kaya lang, nasaan na ba tayo? Diba? Nasa 21st century. So, kuhanin natin ang historical critical method. Kung sinabing critical, ina-analyze, ina-examine. Okay? So, scholars began applying historical research and critical thinking to uncover the Bible's background using archaeology, linguistic, and historical studies. Kung babalikan po natin ang Reformation, tama po yung sola scriptura na scripture alone. Pero sa panahon po natin, okay, kailangan ng mga archaeological studies. Ibig sabihin, meron talagang nagsikap sila para tignan, puntahan yung mga lugar na pinangyarihan ng mga kasaysayang nabasa lang natin sa Biblia para mapatunayang ito po ay totoo. Kasi kasama sa tinatawag na para malaman natin totoo yung sinabi ng Biblia, okay, kailangan meron tayong historical fact and archaeological fact. Tama ba? Ewan kung nabasa na po ninyo, there are archaeologists na na-discover nila yung tinatawag na bahagi o yung tinatawag na relics ng Noah's Ark. Okay, paano nila napatunayan at paano nangyaring hindi siya na Diba, sa paglipas ng maraming panahon, naagnas. Okay, ang tanong, anong klaseng puno ba ang ginamit dun sa Noah's Ark? Yung mga kahoy po natin ngayon, madaling maagnas. Yung mga puno po noon, yung ginamit, take note, hindi po yun good lumber. As in talagang puno po yun. Hindi natin alam kung paano ito pinagtataba o hinubog ni Noah sa mga katulong niya. Okay? Pero based on what the Bible tells us, doon nila nakita na totoong yung nahukay nila na ito ay yung kahoy na ginamit sa Noah's Ark. So, nakuha po natin. So, kailangan po yun. So, ibig sabihin, tayo, mag-ano pa rin. Hindi. Merong ginamit ng Panginoon na sila magpapatunay na ito po ay totoo. Linguistics, historical studies, yung mga Bible scholars po natin, talagang inaral nila, sinaliksik nila, and I found out na talagang yung talagang ginamit ay ang yung language na atin pong binasa. Yung language na atin pong natalakay na patuloy natin tatalakayin yan kasi mahalaga po yun.
Okay, meron po tayong lesson na kahalagahan ng pag-aaral sa original language. Kasi mas malawak po yun. Ako po natin. So, kaya nga historical, hindi lamang yung pangyayari na tinignan. Yung mga bagay na kapaloob po dito sa tinatawag na pangyayari. Okay. Kung kayo po ay pamilyar sa tinatawag na yung merong pinupuntahan sa Israel nasa paanan po ito ng Mount Olive. Okay, hindi pa po ako napupunta ng Israel pero reliable naman po yung akin pong nabasa dahil kasi actual talagang pinakita. Okay? Yung lugar po na iyon, ang caretaker po doon ay yung kapatid ni Joey Albert. Ang kilala po ni si Joey Albert na singer. Okay? Siya po yung caretaker ng lugar na yun. And I don't know kung hanggang ngayon siya pa rin. Okay? Those are things na kung saan hindi naman natin nakita natin sa Biblia, Mount of Olives. Pero yung kanyang present na structure, hindi na po natin ito alam kung ganun pa rin ba katulad ng dati o dahil kasi nasa modern na po tayo, na bago na ba? Pero marami nagpapatotoo na galing sa Israel na yung Wailing Wall nandun pa rin. Sabi ng Wailing Wall, dito po nananalangin yung mga Pariseo. Okay, iniipit po nila doon sa pagitan ng mga bato, yung tinatawag na prayer nila, saka sila nananalangin. That is their culture. Ganon nilang naiintindihan. Okay, pero sa atin, so meron tayong prayer request, pero hindi natin sinisiksik sa pader. Tama ba? Tama na po ninyo. Pero iba, meron silang tinatawag na parang wailing wall sa church. Nandun yung mga prayer request. Okay? Para makita nila kung ano yung dapat nila ipag-pray. Kasi sa mga Pariseo, talagang pag siniksik nila, parang nagiging ritual. Tayo hindi. Okay? Guide natin yung mga nakadikit na yun. So dati meron kami nung kaya lang, dahil palipat-lipat po kami ng church o ng inuupahang lugar para sa church. Kasi hindi pa po kami nakakabili ng sarili naming lote. Kaya hindi na namin na-prioritize. Pero meron pa rin kaming prayer request. Kasi nga meron na tayong GC, di ba? Okay, so sa GC na lang. Nakakunin niya. So postmodern, ibig sabihin approaches. Recent methods, consider the reader's perspective. Kaya lamang pagdating dito tayo nagkakaroon ng problema. Dito pumapasok yung eisegesis, di ba? Nilalagay yung sarili lang perspective, nilalagay yung sariling idea. So, yung ating reader's perspective using exegesis. Yun yung perspective natin. Gamitin natin yung exegesis, kaya yung cultural context, tinitingnan po natin. Halimbawa, kung hindi natin alam ang kultura ng Hudyo pagdating sa ceremonial worship, so hindi natin maintindihan bakit nung sa kasalan sa Kana, kaya nung naubusan sila ng alak, pinakuha ni Jesus yung tinatawag na tubig na nasa banga. Nakuha po ninyo. And so many things na dapat alam natin. Halimbawa, yung sinabi ni Jesus na kung mawawala ng alat ng asin, mawawala ito ng tinatawag na silbi. Okay? So, ano ba ang kultura? Pag sinabing culture kasi, the way they live o yung pamaraan ng kanilang pamumuhay. So, kasama na doon yung mga customs, mga tradition. Kaya, paano ba nila ginagawa ang asin sa panahon nila? At kung paano natin ginagawa ang asin sa panahon natin. Ngayon, kung titignan kagad natin yung panahon natin, sasabihin natin, di nawawala ng alat yung asin. Okay? Tanong, sasabihin ba ni Jesus yun kapag nawala ng alat ang asin? Wala nang silbi kung hindi nawawala ng alat ang asin sa panahon nila. Okay, so that is the importance of cultural context. Kasi kung hindi natin yun iintindihin,
Okay? So, pipilit natin yun sa atin na hindi nawawala ng alat ang asin. Noong panahon nila, nawawala ng alat. Kasi iba yung kanilang ginagawang asin. Though galing siya sa ilalim ng dagat, pero meron silang kinukuhang mga parang ah, crystalline na yun ang ginagawa nilang asin. Siyempre, galing yun, nakadikit sa bato, may kasama ito, no, dumi. Na yung dumi na yun, okay, kapag naging amag ito at nalukuban yung kanilang asin, nawawala ng alat ng asin nila. Sa panahon natin, paano ginagawa ang asin? Tama? Meron na tayong tinatawag na proseso. Hindi ko lang alam kung yung iba, dumadaan sa tinatawag na machinery ang asin. Okay, sa pagka kasi papuntang Pangasinan, nung dumadaan kami ng Sambales, nakikita namin yung mga asin na kung paano ginagawa yung asin. Nakabilad lang dun sa ano. Okay? Nakaupo ninyo, yan ibig sabihin ng cultural context. Dapat alam natin. Diverse interpretations, allowing for more personal engagement with the text. Kaya lamang may problema tayo dito. Allowing more personal engagement. As long as ang personal engagement na ito ay ginamitan ng hermeneutics o ng exegesis, there's nothing wrong. Paano kung exegesis? Sila lang ang naglagay ng sarili nilang meaning. So, kaya medyo dito, nagiging maingat po tayo dahil tandaan po ninyo, dapat exegesis. We will discover the true meaning behind the text. Not putting our own idea or giving meaning to the text. So, mali na yun. Magkakamali na tayo. So, wrong interpretation, wrong application, wrong result. So, kaya dito natin yan, ano. Okay? So, mixture tayo nung mga nauna. Hindi napapansin, mixture tayo nung mga nauna. Okay, titignan natin kung ang sinasabi ng talata is literal. So, kung literal ito, there's no need to interpret. But if it is not literal, halimbawa, ginamitan ni Jesus ng parabol. Ginamitan ni Jesus ng tinatawag na symbolism, analogy. So, hindi natin pwede i-take it literally. Okay? So, si Jesus ang tunay na puno ng ubas, tayo po yung mga sanga. So, that is allegorical. Okay? Allegorical po yun. Hindi natin pwedeng i-literal. Okay, so makikita po natin yan mamaya. Sample po natin. So, understanding, yung pagkaunawa sa original meaning ng Biblia ay nangangailangan ng historical biblical interpretation. Sa pag-imbestiga po natin ng historical, cultural, and linguistic setting, interpreters can bridge the gap between ancient texts and current readers, enabling a better awareness of times. So it is the combination of nung apat yung ginagamit natin sa present. And nagkakaroon po ng tinatawag na new presentation but same principles. Kaya nung ako po ay glorify God dahil kasi sabi nila, Pastor, bakit iba yata yung paliwanag? Sabi ko, hindi iba yung paliwanag. Iba lang ang presentation. Pero the same principle. Kasi yun ang dapat narinig na nagbabago o nadidevelop ang ating literature. Kaya dapat sumabay tayo doon. Panahon na tayo ng AI, di ba? So gagamitin natin to for the glory of God at para doon sa kung saan natin ito kailangan. And I keep on telling you, wag na wag lamang pagdating sa paggawa ng sermon. Okay? Wag AI generated dapat ang sermon. Spirit-led dapat ang sermon. So, gamitin mo ang AI, halimbawa, meron tayong tinatawag na kanya-kanyang abilidad, di ba? Meron talagang magaling gumawa ng outline. Meron talagang, kahit na nag-aral ng homiletics,
hindi pa rin niya magawa ng gusto at tinatawag na outline. Nakagawa siya ng tinatawag na outline. Pero hindi katulad nung sa iba. So, then and there, kung halimbawa, lalong-lalo na kung nagmamadali ka na, ready na yung sermon mo, yung preaching mo, pero, o yung teaching mo, pero wala ka pang PowerPoint. Okay? Kung gagamit ka ng PowerPoint, doon ka pumunta kay AI. Pero huwag kang pupunta sa kanya para humingi ng message. Ng teaching. Use it with wisdom. Okay? And for the glory of God. Po ba? Okay. Papagawa ka pa sa kanya ng sermon, hindi mag-glorify ang Diyos kasi hindi ikaw ang gumawa. Hindi tayo ang gumawa. Si AI. Tama. NI ang gamitin natin. Natural intelligence. Sa paggawa ng sermon. Teaching or preaching. Okay. Kuhanin natin ang Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Yung paghandog ni Abraham kay Isaac. Sa Jewish interpretation, ang mga Jewish scholars, yung mga Midrash, sinabi na po kanina, di ba? Rabbinic interpretation of the Hebrew Bible. So meron po sila niyan. O yung tinatawag na Talmud, comprehensive compilation of Jewish law and tradition. View this passage as the akeda, the binding. Pag sinabing binding, ay kailangan gawin. Parang ganito po yan, yung pangako ng Diyos is binding. Gagawin ng Panginoon yung bahagi niya, gagawin natin yung bahagi natin. That is the meaning of binding. Tayo, ang gamit natin is Bible Concordance, Bible Dictionary, and ano pa ba isa? So, Bible Atlas. Yun ang gamit natin. Yun yung katumbas ng Midrash, Talmud. Yung Midrash ang katumbas po niyan sa panahon natin. Yung mga commentary ng mga Bible school o Bible scholars, ba? Yung Talmud naman, compilation of Jewish law and tradition. Sa atin yan yung Bible dictionary kasi nandiyan yung mga kailangan natin, yung tradisyon ng Hudyo, yung tradisyon ng iba't ibang bansa, ibang mga bagay pa, yung mga batas nila na somewhat yun ay nasa Biblia. Kaya kailangan natin ng tinatawag na interpretation. Pero sa mga Hudyo, gano'n nilang ini-interpret. Ang emphasis nila rito yung pananampalataya ni Abraham sa pagsunod. But hinighlight din nila yung willingness o yung willing submission ni Isaac. So ginamit ko po yan sa present. Tama naman po yun eh. Faith and obedience ang pinakita ni Abraham. Pero pinakita rin naman ni Isaac ang kanyang submission. Bakit? Kasi nung sasaksakin siya, hindi naman siya nagreklamo, di ba? Wala tayong nabasa na, tay, sandali lang. Bakit mo ako sasaksakin? Bakit mo ako papatayin? Hindi. Di ba? Nandoon siya. At siya pa may dala ng panggatong sa kanya, di ba? Pasan-pasan niya yung kahoy na gagawin panggatong. Kasi sabi ganyan ng Panginoon kay Abraham, di ba? Dalhin mo ang iyong anak doon sa tinatawag na bundok na kung saan sinabi ko sa iyo, take note maliwanag na sinabi ng Biblia, doon mo siya ihahandog sa akin. Makukunin niya, okay. Some interpretations see it as test of covenantal loyalty. Kasi nga may covenant ang Diyos kay Abraham, di ba? But more than that, it is not just a covenantal loyalty. It is Abraham's faith and obedience sa Diyos. Opo, nagre-reflect ang Israel's relationship with God. Dahil kasi, kay Abraham nanggaling ang bansang Israel. Ibig sabihin, hindi direkta sa kanya. Ginamit si Isaac, ginamit si Jacob. Sa Biblia kasi, laging tinitignan yung ginawa ng ninuno. Tama? Kinukonsider lagi ng Panginoon yun. Hindi nyo napansin sa panahon po ng mga hari. Dahil ikaw ay sumunod sa yapak ng iyong amang si Haring David, blah, blah, blah. Okay? Susundan po natin. Okay. The ram caught in the thicket is seen as a symbol of substitutionary sacrifice, prefiguring future atonement practices.
Okay. So, si Christ yung ram na iyon. Di ba siya ang pinalit kay Isaac? Tama? Di ba si Jesus is vicar? Ano ibig sabihin ng vicar? Substitute. Tama? Okay. Kukuhanin na natin ng modern interpretation. Ano? Para medyo mabilis na tayo. Ang modern interpretation nun, dapat tayo ang mapaparusahan. Okay? So, prophetic yun. Tama? Kasi doon palang magkasala si Eva at si Adan, meron na tinatawag na announcement ng gospel. Ano yon? Na yung binhi nung ahas at yung binhi ng babae, lagi silang mag-aaway, tutuklawin ng binhi ng ahas yung sakong ng binhi ng babae. Pero yung binhi ng babae, dudurugin niya yung ulo ng binhi ng ahas. Sino yung binhi ng ahas? Si Satanas. Yung binhi ng babae, si Jesus. Yung tutuklawin yung sakong, take note, sakong, ibig sabihin, hindi ganun ka-powerful. Hindi ganun ka-powerful kasi nasa lower part yun ng katawan ng tao. Ibig sabihin, yun yung ipapako si Jesus sa krus. Na hindi alam ni Satanas, yun yung dudurog sa kanyang kapangyarihan, which is dudurugin ng ulo ng binhi ng babae, yung ulo ng binhi ng ahas. Sa Biblia, pag sinabing ulo, it represents power and authority. Ibig sabihin, dudurugin ni Jesus, ibig sabihin sa pagkakapako niya sa krus, dinurog niya ang kapangyarihan ng Satanas. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng Satanas. So, po natin. Okay, so, yun po yung prophetic doon. Na nung pa man sa Garden of Eden, nung palang time na nagkasala si Eva at si Adan, meron ng planong kaligtasan ng Diyos. Na pinakita kay Abraham. Yung ram na nandoon sa taas, nasabi ganyan, tumingin ka sa taas mo, may makikita kang ram na nakapulupot sa saan? Sa tinik. Di ba? Prophetic na siya. Nilagyan si Jesus ng koronang tinik. At ibig sabihin, yung tinik na yon, dadaan talaga sa paghihirap ang ating Panginoong Jesus. At siya ang magiging substitute natin na dapat tayo ang maparusahan. Pero inako ni Jesus para tubusin tayo sa kamay ng kaaway. Nasusundan po natin. So, nasa Jewish interpretation pa lang tayo, ha. Ganon ini-interpret ito ng Hudyo. So, nilagyan ko na lang sa panahon natin. So, early church interpretation refers to how the first Christian interpreted Scripture. So, di natin alam kung paano nila in-interpret ang Scripture, which is the Old Testament law, the Book of Prophets, and the Book of Psalms, at yung existing na manuscripts or Hebrew writings na meron na that time. So, early Christians inherited the Hebrew Scripture and interpreted them in the light of Jesus' life, death, and resurrection. Ito na po yung gospel na alam natin. So, the New Testament writings were still being circulated and canonized. Sabihin ng canonized, yung pagkilala na ang aklat na ito ay salita ng Diyos. Or kabilang siya o ibibilang siya sa 66 books. So much interpretation relied on oral traditions and apostolic teachings. Pag sinabing oral tradition, ito po yung modernong Marathes tradition. Ibig sabihin, oral. Kinukwento. Kaya lang, hindi yung katulad ng Marites na alam natin, na chismis, na wala po siyang tinatawag na katotohanan. So, nakuha po natin. Okay. Okay, sige po. Po si Sir Ruel.
Okay, so tinitignan ko yung message kasi baka mamaya meron po kayo importanteng sinabi, hindi ko nakikita. Okay, sige po. So, naghingi po ng excuse yung ibang klase po ninyo dahil kasi meron po silang kailangang bigyan po ng atensyon sa panahon po nito. Pero tuloy po tayo, na so pag sinabi ng apostolic teaching, ah, excuse me po, ano, yung mga Koreano po kasi, ang hawak po nila apostolic teaching. Kaya lamang, iba yung kanilang context ng apostolic teaching. Sa atin, apostolic teaching tayo. Yung turo ng mga alagad. Sabihin, ano ba yung turo ng mga alagad? Yung kung ano yung tinuro sa kanila ng Panginoong Hesus, yun po yung ating sinusundan. Okay? So, apostolic teaching tayo within the context ng Matthew 28. Go and make disciples of all nations, teach them to obey everything that I have commanded you. So, ginamit lamang apostolic teaching kasi silang nagturo doon sa mga taong sa panahon nila. Pero yung tinuro po nila ay ano, yung tinuro ni Jesus, parang yung ano lang yan, yung law of Moses. Ang tanong, kay Moses ba yung nanggaling yung law? Hindi. Sa mga Hudyo kasi, they ascribe it to Moses dahil kasi si Moses yung ginamit ng Panginoon na sulat ito. Pero, di ba ang Biblia, there is one author, pero maraming writer na tao. Okay? So, oral tradition, nakadepende sila dun sa tinatawag na pinasa pa sa orally. So, accurate po yun. Okay? Sa kanilang oral traditions. Dahil kasi, first hand talaga nila na narinig or nakita. Kaya lamang kasi sa New Testament tayo naka, naka, naka-focus eh. Na, so, hindi nila nakita kung ano yung nakita sa Old Testament. Pero narinig nila yung mga aral during the time, kaya parang ganito, parang Marites nga, ginamit ko yung Marites, eh, di ba? Yung mga chismosa, pag narinig nila, kagad ililipat yun. Kaya lamang sila dadagdagan o kaya babawasan. Pero yung oral tradition po nila, kung ano yung narinig nila, yun ang sasabihin nila. Okay? So yung hawak po natin is the complete uh, Holy Bible pala, sorry, na binubuo siya ng 66 books. Abraham represents God the Father, and Isaac symbolizes Christ, willingly carrying the wood for the sacrifice, just as Christ carried his cross. But the ram represents Christ's substitutionary death, saving humanity from sin. Sinabi ko po kanina, di po ba? Kasi yung early church interpretation, tama naman, si Abraham ang sumisimbolo sa Diyos Ama. Diba, sabi ng Panginoon sa kanya na dalin mo, ihandog mo sa akin ang iyong pinakamamahal at kaisa-isang anak. Diba si Jesus, ano sabi ng John 3:16? The only begotten Son. Tapos nung si Jesus si bautismohan, ang sabi ganyan, this is my son to whom I will please. Ang aking anak na kinalulugdan. Ako po natin. So, di ba si Isaac ang may pasan-pasan, sinabi ko po kanina, nung pagkatong. Kaya lamang si Jesus, pinasan niya yung krus na kung saan doon siya ipapako, na sumisimbolo sa kahihiyan. So, nako po natin. Okay, so, sinabi ko na rin kanina, si Jesus yung ram doon na kapalit. Sa halip na si Isaac ang ihandog, yung ram ang ihandog. So, meron tayong malalim na pag-aaral dyan. Okay? Pagdating sa tinatawag na bakit hiningi ng Diyos si Abraham, na ihandog si Isaac. Kaya, yun yung kaya napakahalaga ng tinatawag na historical and cultural method. Okay? Nanakaw po ninyo, it go against God's holy nature.
Ayaw ng Panginoon ng animal, ng human sacrifices. Bakit hiningi niya si Isaac? No. Kaya, kailangang aralin natin. Hiningi nga ba talaga ng Diyos? Oh, di ba? Okay. Ayan po niya sa mga future gagamitin natin ng example para maging klaro po sa atin. So, medieval, Middle Age, Europe entered the period where the church became the central institution in society after the fall of the Roman Empire. During the time ni Christ, under sila ng Roman Empire. Pero nung panahon na ito, 476 AD, nag-fall na ang Roman Empire. So Latin was the language of scripture, kaya meron tinatawag na Latin Vulgate. Okay, meaning only priesthood and scholars had access to the Bible. Okay, meron kayong alam na ganito, na hindi pwedeng humawak ng Biblia ang mga miyembro. Tama? Ito yung time na yon. So medieval scholars like Thomas Aquinas maintained that Christological focus, but also explored moral lessons. Abraham's obedience became a model of faith and submission to God's will, which is totoo naman. Okay? So nakita po natin yon. Pero siyempre, si Jesus ganun din. Tama? Christological focus. Yung kay Thomas Aquinas. Ibig sabihin, si Kristo pa rin ang focus. Pero sinama po si Abraham dahil sa moral lesson. Pero kung titingnan po natin ang hermeneutics, so hindi ko pwedeng sabihin prophetic to dahil kasi ano po yan. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin symbolism. Okay? Pwedeng allegorical or analogical. Baka po natin. Okay. So, basta magiging maingat lang po tayo. Hindi po lahat ay ina-allegorize. There's a danger pagdating sa allegorization. Kasi pag sinabing allegorize, lahat lalagyan natin ng kahulugan. Which is meron pong kahalagahan yung mga conjunction, yung mga tawag dito, yung mga punctuation mark. Pero sa sentence construction lamang po yun, not the whole story or the sentences. Okay? Kasi mahalaga po yun pagdating dito sa So, huwag natin tawag dito, ibibigyan lahat ng tinatawag na yung lahat ng detalye ng kahulugan. No? Yun yung as it is, meron dun. So, Jewish scholars like Rashi continue to explore the covenantal aspects. Okay, so while Christians interpreters in the scholastic tradition aim to harmonize faith with reason, seeing Abraham's action as aligning with divine justice. So medieval po yan, So mamaya hindi ko na gano'y i-explain dahil kasi ginamitan na po natin ng modern interpretation, yung paghandog kay Isaac, di po ba? It is a test of Abraham's faith. Bakit hindi ba alam ng Diyos ang faith ni Abraham? Alam. Pero kailangan ng Diyos makita yung ating pagsunod. Makita yung faith natin in action. Madaling sabihin may faith tayo sa Panginoon. Pero minsan kapag kinakailangan na ng action, dito tayo nagkakaroon ng problema. We disobey God. Ako po natin. Tama po ba? Okay. Pero may mas malalim pa pong kahulugan yung gesture na yun ni Abraham. Ano ko po ninyo? Okay, so for Reformation interpretation. So, sola fide, faith alone. Yung pagsunod ni Abraham, ebidensya ng justification by faith. So, nakuha po natin. Ayon sa Reformation, kasi kinakailangan natin i-prove iyan, paano naging justification by faith ito? So, Abraham's faith, ang nagbunsod sa kanya na i-sacrifice si Isaac. Kahit na tagal niyang hinintay na si Isaac ay dumating, di ba? Pinangakuan siya ay may edad na siya, 75 years old.
Okay, na lumitaw po si Isaac, 100 years old na si Abraham. So, ilang taon niyang hinintay? 25. Pagkatapos, ito yung Diyos, sasabihin, yan doon. So, it was Abraham's test of faith through obedience. Doon nasusubok ang ating pananampalataya. Sa pagsunod po natin, lalong-lalo na, sacrificially. Okay? So, medyo malawak na paliwanag po yan. That is Reformation interpretation. So, Calvin emphasized God's sovereignty in testing Abraham, interpreting the event as demonstration of faith, working through love and obedience, rather than a means of earning salvation. Pero nakapaloob doon yung tinatawag na story ng salvation. Yun ngang ram. Okay? Na si Jesus ang figure na ito. Kaya nga 'di ba sabi prefiguring, hindi symbolizing. Okay? Mostly ng Bible scholars, ang ginagamit nila, it points to Christ. Ibig sabihin, yung ram na iyon o yung gesture ni Abraham na iyon or ni Isaac, it points to Christ. Kasi nga, hindi naman nagreklamo si Jesus, di ba, nung pinahihirapan siya. Sabi nga ng Biblia, hindi gaputok, hindi siya kumibo. Si Abraham, hindi, ay si Abraham. Si Isaac, hindi rin naman kumibo, di ba? Tama? Sasaksakin na siya, hindi naman siya nagsalita. Wala naman tayong nabasang nagsalita si Isaac. Basta willing siya natanggapin yung gagawin sa kanya ng tatay niya. Okay, so the Reformation paved the way for Protestant denominational and sparked a renewed focus on personal Bible study. Sa sa Latin Vulgate, yung mga priest lamang o mga leaders lamang nila ang nagbabasa ng Biblia. Pero dito sa tinatawag na Reformation, kaya Reformation, marami na naging pagbabago. So pag sinabing Protestant, lahat ng mga against sa Roman Catholic, Protestant yun. Okay. Kasi nga protest. Kaya kahit anong denomination natin, okay, protestante tayo para sa kanila. Kasi yung mga pananampalataya natin, mga katuruan natin is a protest sa kanilang katuruan. Parang Hudyo. Sa mga Hudyo, lahat ng hindi Hudyo, Hentil. Kahit na ang mga Samaritano na mixture po o may lahing Hentil, ay may lahing Hudyo, sorry, hindi nila tinatanggap. Kasi para sa kanila, ang Hudyo lang ay yung puro. So, similar to that, di ba? Pero meron na dito tinatawag na personal Bible study. Nagkaroon na ng tinatawag na maging ordinaryong miyembro ay meron ng access sa Biblia, pwede na nilang basahin, pwede na nilang aralin. It influenced modern biblical hermeneutics, shaping how scholars and believers approach scripture today. Okay, kasi kapag depende lamang po ang isang denomination sa tinuturo ng mga nagtuturo sa kanila, hindi silang dayain. Pwede silang mislead na nangyayari po sa iba. Di ba? Kasi, halimbawa lang okay, halimbawa ako, kasi o kaya kahit na sino sa inyo, kung hindi, kung hindi natin binibigyan ng access sa mga miyembro po natin na maghawak ng sarili nilang Biblia at mag-aral, pwede natin silang dayain. Tama? Kasi tayo lang may hawak ng Biblia, tayo lang nag-aaral. Kaya kahit na ano ituro natin sa kanila, maniniwala sila. Kahit hindi nila alam na mali, tatanggapin nilang tama ito. Bakit? Kasi wala silang access sa Biblia. Pero dahil meron silang tinatawag na access sa Biblia, nag-aaral po sila ng sarili nila, at lalo na kung Pentecostal, ang Espiritu Santo ang nag-i-illuminate, kahit na sinong pastor hindi pwedeng dayain.
kanilang miyembro. Bakit? Kasi sinasaliksik din nila mismo ang Biblia. So kaya sa atin, hindi natin ina-allow na ang mga leaders lang natin, mga pastor lang ang hawak. Hindi lahat. Okay? Lahat. And we encourage them and we motivate them na hindi lamang basta basahin ng Biblia, kundi aralin. And then, tinuturuan din natin sila kung paano mag-interpret ng Diyos. Ako po kasi sa sermon, may mga pagkakataon kapag kakailangan. Sinasabi ko po sa kanila yun. Na kinakailangan, hindi lang ninyo babasahin ng Biblia. Aaralin ninyo at titignan ninyo yung tunay na kahulugan. Ibig sabihin ng talatang binabasa ninyo. Okay? So, modern and contemporary interpretation. Modern interpretation often focus on experiential and psychological aspects. Thinkers like Soren Kierkegaard and Fear and Trembling highlighted the leap of faith Abraham took wrestling with the personal cost of obedience. But we did not use the leap of faith, walk of faith. Kasi leap talon eh. Leap of faith. Tayo kasi walk. Okay? Ako po ninyo sa leap of faith. So, tama yon. So, si Abraham ba nagkaroon nag-wrestle ba siya sa kanyang personal cause of obedience? Hindi naman, di ba? Abraham obeyed God dahil kasi may faith siya sa Diyos. Si Abraham ay lumalakad ng may pananampalataya sa Diyos. He did not wrestle with the personal cause of obedience. Tinanong ba ni Abraham na, Panginoon, bakit niyo inutusan ako ihandog ang aking kaisa-isang anak na pinakamamahal? He did not reason na, Panginoon, ang tagal kong hinintay ng pangako ninyo, tapos ito ngayon kukunin ninyo. Di ba? Anong sabi ng Biblia? Very early in the morning, hinanda ni Abraham ang lahat ng pangailangan at pumunta sa lugar na kung saan pinapupuntahan siya ng Diyos. He didn't wrestle with the cause of ng kanyang pagsunod. Okay? Ano sabi niya dun sa ano? Nakita natin ang faith ni Abraham dun. Meron siyang tinatawag na discernment. Anong sabi niya? Doon sa kanyang katiwala, doon sa katulong nila, di ba meron sila ibang kasama, hintayin mo kami rito, sasama lang kami. Tapos babalik kami ng mga anak ko. Ay, ng anak ko pala, sorry. Para praise ko lang yun, ha? Wait here, sasamba lang kami. Alam niya, di ba, nasabi ng Panginoon, ihandog si Isaac. Pakaka po natin. Kaya hindi siya nag-wrestle sa kanyang personal cause of obedience. Diba? Openly and wholeheartedly, he obeyed God. Okay, contemporary scholars explore the narrative's ethical implications, questioning divine command and human morality, or examine it through historical critical methods, analyzing the text origins and cultural context. Diba? Tama yung sinabi ko po kanina, they are questioning divine command and human morality. Bakit? It is against God's holy character. Di ba ang Panginoon nga ang nagsabi na ayaw niya ng human sacrifices? Ano ka po natin? Pero bakit ito nga? Siya ay nag-utos kay Abraham. Ang tanong, talaga nga bang gusto niya na ihandog si Isaac? O sinusubukan lang niya talaga kung susunod si Abraham. Kasi nandun tayo sa alam ng Diyos. Bago pa man natin isipin, alam na ng Diyos. Totoo, alam ng Diyos yun. Pero ang Diyos gusto niyang makita yung talagang patunay through our obedience na tayo ay may pananampalataya. Kaya yung faith natin, mapapatunayan na tayo mayroong faith sa ating pagsunod. Tama? Huwag mo kayo mag-alala. I-explore natin yung tinatawag na
yung sacrifice na yan. Titingnan natin yung lahat ng aspeto. Pag sinabing historical and critical methods, okay? So, okay lang na magkaroon tayo ng critical thinking, wag lang critical spirit. Ang critical kasi ibig sabihin, ini-examine muna. So, yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Oo, may faith tayo. Pero tingnan natin, yung ating pagsunod ba ay nakabase sa kalooban ng Diyos? Kasi meron sumusunod na hindi nakabase sa kalooban ng Diyos. Yung mga sumusunod dahil kasi meron lang gusto sa Panginoon. Yung mga sumusunod dahil kasi may pangailangan lang sa Panginoon. Hindi dahil kasi love nila si Lord. Nagbibigay dahil kasi ang pangako ng tithing ay yung siksik hindi gumaapa. Okay. So out of focus na siya, mali na ang motibo. Tama ang intensyon magbigay, pero mali ang motibo. Dapat nagbibigay tayo kasi yun ay para sa Diyos. At yun ay talagang para sa Diyos. Hindi tayo nagbibigay ng tithe sa Diyos. Binabalik natin yung para sa Diyos. Nakuha po natin. So kaya meron tayong tinatawag na dapat tignan din na yung bang pagsunod natin, it is because of love o dahil kasi meron lang tayong tinatawag na kailangan, meron tayong tinatawag na ibang motibo. Yung iba, sabi nila, Pastor, kaya ako naglilingkod kasi gusto kong maligtas yung mga pamilya ko eh. That is a wrong motive. Iligtas na yung tao. Kailangan na lang i-share natin yung kaligtasan sa kanila. Okay? Nagsiserve tayo dahil kasi it is our gratitude sa ginawa ng Diyos. No more, no less. Other than that, mali na. Naglilingkod tayo kasi mahal natin ng Diyos. It is not an obligation. It is not a responsibility. It is our gratitude and our love sa Diyos. Bakit? Doon sa ginawa niya sa atin. Okay? So, contemporary scholars, sinabi ko na po kanina pala, sorry. So, kaya yun yung tinatawag na overview ng biblical interpretation. Kung hindi natin alam to, maaring ma-fall tayo sa error ng ibang interpretation. So, kaya sa atin, di ba, sabi ko, pinulot natin yung mga dapat natin pulutin. Pero yung mga hindi natin to sinasama. Tulad nung, okay, when it comes to authority, sola scriptura tayo. Tama? The Bible is our first and final authority. Pero pagdating sa tinatawag na mga historical facts, doon tayo gagamit ng mga archaeological findings. Yan, depende rin naman kung ang basehan din natin ng archaeological findings ay yun nga ba'y nasa Biblia. Kasi baka mamaya akala nila yun talaga yun. So naku po natin. Kaya nga, the old question na hanggang hindi nasasagot, bakit hindi makita yung original manuscript? Ako ba? Kung yan ay binaon, hindi pa pwedeng hindi makikita yan. Tama ba? Okay. Pastor, kasi matagal na panahon na yun, di ba? Pwedeng naagdas na ito. Okay. Kung itinago ito, paano tinago? Pwede namang itago yun, hindi maagnas. Kasi maagnas lang yun kapag halimbawang inano ng lupa. Pero kung yan ay nakabalot sa tinatawag na hindi pwedeng i-penetrate ng lupa, makikita yan, hindi siya maagnas. Okay? So, pwede pa, possibly, nasunog. Tama? O, kung nasunog siya, naabos siya, sa tagal ng panahon, wala nang makikitang findings pagdating dito. Okay? Nakuha po natin. Pero ang tinitingnan natin dito, na hindi talaga ordinaryong libro ang Biblia. Okay? So kung ano man ang nangyari sa old manuscript, marami ng kopya.
Okay, nakuha po natin. Okay. So, Exodus 3, 1 and 2. Moses and the burning bush. Okay, so titingnan natin yan sa interpretation ng Hudyo. Sa kanila, sa Midrash, Moses' humility and God's selection of leaders who from unexpected places. The burning bush symbolizes Israel's suffering in Egypt. That is how they interpret this. So, hindi naman natin pwedeng questionin yan, di ba? Kasi may ano yan eh, mga Hudyo po sila, kaya ganyan nilang titingnan yan. Eh, Pilipino po tayo eh. Saka, ang edge po natin, meron na tayong natutunan galing sa kanila sa pag-interpret nila, and then doon sa medieval and sa Reformation, tama po? So, lesson po nila, God is intimately involved in His people's suffering and raises leaders to believe again. Which is, tama naman, di ba? Okay? Pero yung sa modern, merong tinatawag na dapat natin tingnan yan. Halimbawa, sabi nila, laking himala nung biglang nag-apoy, nagliyab. Okay? So, hindi po yun yung himala. Hindi po yun yung milagro. Kasi sa panahon na iyon, sa sobrang init ng tinatawag na disyerto, natutuyo po yung mga punong kahoy, lalo na yung maliliit, and then yung mga damo. So sa sobrang init, meron talagang pagkakataon na mag-aapoy sa sobrang init. So hindi po yung dahil biglang umapoy, nagliyab, ang miracle. The miracle there is nasusunog yung tinatawag na bush pero hindi nakukonsume. Ibig sabihin, hindi siya naaabo. Tama? Hindi siya natutupok na totally. Nag-aapoy siya pero yung structure niya nananatili. Pero po natin. So kung di natin gagamitan niya ng tinatawag na modern, so ganun, hindi natin makikita 'yon, di ba? Hindi natin 'yon maintindihan na yun talaga ibig sabihin ito. Pwede naman natin tingnan ang symbolism na yan. Totoo naman yun. Kaya ang Israel sa kabila ng nasa loob sila ng tinatawag na matinding pagsubok, hindi sila nakukonsume because God's presence. Yung apoy, it symbolizes God's presence. Ano ka po natin? Meron pa tayong makikita dyan. Di ba, pinahubad ng Panginoon yung tinatawag na kanyang pangyapak kay Moises. Bakit? Kasi sagrado o banal yung lugar na yun. Bakit? Kasi sa panahon nila kung saan nandoon ang presence ng Diyos, banal iyon. Sa panahon natin hindi na tayo ganoon ka hindi na tayo ritualistic. Though ang atin pong dapat tingnan, okay? So dahil kasi tayo ang templo ng Espiritu Santo na tumatahan sa atin ng Diyos sa puso natin. Okay? So that is holiness. Pero hindi natin ganun tinitignan to. Okay, so ganun man natin to tignan, so there's nothing wrong with that. Kaya lang, huwag naman tayo masyadong parang Old Testament, yung sa Jewish interpretation. Nakuha po ninyo, sa atin, where the Spirit is, there is liberty. Kung saan nandoon ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayahan. We have the Spirit, di ba? Kaya kung saan tayo nandoon, so merong kalayahan. Nakuha po ninyo, interpretation. Or yung application nito sa atin. But not the literal sense. Kasi in the literal sense, hindi tayo pwedeng maging banal na katulad ng Diyos. Baka po natin. Holy tayo in a sense kasi we are consecrated para sa Diyos. Holy tayo in purpose, not in nature. Okay, di ba kahit
Sa church ba, nagubad tayo ng sapatos? Hindi, di ba? Ako po natin, hindi. Nakasapatos pa rin tayo. Nakatsinelas o whatever. Kasi nga, hindi naman tayo katulad ng Old Testament na ritualistic. So, nakuha po natin. Sa atin, dapat ang malinis yung ating, siyempre personal hygiene, dapat malinis tayo. Tama? Pero sa atin, ang dapat na lagi natin tinitingnan malinis, yung buhay natin. That is holiness. Okay? Yung tayo nabubuhay ayon sa purpose ng Diyos sa atin. Early Church interpretation, Christological typology and divine calling. Okay, there is a sense ng ano doon. Di ba, sabi kong ganyan, ano ang sinabi sa kanila o ano ang nakita nila? Paano nila naintindihan? Okay, so, Christological, ano yun? Sanang Christological, doon, yung divine calling, tama yun. Okay, so sa Christological, we need to examine para makita natin yung Christological typology. Okay, nakuha po natin. Okay. So that is theophany. Okay. Theophany. Ibig sabihin ng theophany, the appearance of God in an inanimate form. Inanimate form. So, ibig sabihin, sumisimbolo yung apoy na yon sa presensya ng Diyos. Tama ba? Di ba nagsalita? May nagsasalita bang apoy? Okay, nakuha natin. So that is actually, ano yan eh, Christophany, the appearance of Christ. Pero pong Christophany, the appearance of Christ in angelic form. Ang theophany, yung pag-appear ng Diyos sa lumang tipan, in an inanimate form. Yun nga po, yung apoy. Diba? Yung tinawag na si Moises. So early church fathers like Origen saw the burning bush as a symbol of Virgin Mary. Aflame with God's presence but not consumed. Additionally, the encounter foreshadows Christ as the ultimate deliverer. The I am declaration is understood as Christ revealing his divine nature in John 5:58. Before Abraham was, I am. God's self-revelation points to the coming of Christ who delivers humanity from the bondage of sin. So, medyo complicated yan kung ang kukuhanin natin ay ang interpretation ni Origen na sumisimbolo sa Virgin Mary, yung tinatawag na burning bush. Tama? So, yung apoy, totoo yun, symbolizes God's presence. Diba? Okay, so, ang isa pang dapat natin tingnan dyan, yung I am. Nung tinanong ni Moises ang God the Father, paano kung nagtanong sila sa akin kung sino yung nagsugo? Sabihin mo sa kanila, I am sent you. Yan ang pangalan ng Diyos na ang Diyos mismo ang nagbigay. Covenantal name ng Diyos yan sa bandang side. Yung mga Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, ang nagbigay noon, yung mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Halimbawa, si Abraham. Diba? Yung panahon na hinandog niya si Isaac. Anong sabi niya? On this mountain, the Lord provides. Kaya meron Jehovah Jireh. Si Abraham ang nagbigay noon ng confirmed name na yun ng Diyos. Na ang Panginoon ay nagpo-provide. Yung Jehovah Shalom, meron ding tao na ginamit na nagbigay niyan sa Panginoon. Ibig sabihin, our God is a God of peace. Jesus sa Book of John, 7 lamang ang kanyang pinakitang himala. At 7 beses niyang sinabi ang I am. I am the bread of life. I am the way, the truth. I am the good shepherd.
I am the resurrection and I am the life and the resurrection. Tama ba? Di ba ang I am ay covenant name ng Diyos sa Israel? Before Abraham was, I am. Kasi kahit sa kailan mo sabihin ng I am, pwede mo sabihin pa lang I am. Hindi niya sinabing I was. I am. Yan yung tinatawag na eternal present. Bukas pwede mong sabihin I am. Pag sinabi mong I am, ano yan? Ayun nga, present yan. Pag sinabi mong I was, past tense yun. Sinuka po natin. So, I am the bread of life. Yung I am na yon, yun yung pangalan ng Diyos na siya mismo ang nagbigay kay Abraham. Maliban doon, wala nang iba. Tama po ba? Kaya pag tinanong sa inyo, sige nga, kung talagang totoo Diyos, sabihin mo nga sa akin yung pangalan, sabihin nyo, I am. Tama ba? Kaya Diyos si Kristo, bakit? Kasi I am eh. Siya yung tinatawag na, di ba sabi niya, before Abraham was, I am. Totoo naman yun, bago si Abraham, nandun na siya. Tunuko po natin. So, it is God's self-revelation that points to the coming of Christ who delivers humanity from the bondage of sin. So, medieval siya, allegorical and moral lessons. So, yung may sabihin nila nilalagyan lang nila ng moral lesson. Okay? Kaya yung tinatawag na malaking question dito, ang sabi nila, binigyan lang daw ng good appetite ng Diyos yung mga tao nung pinakain na ng 5,000, di ba? Okay? So, binigyan lang daw ng good appetite yung mga tao kaya nabusog. Pero paano nila ipapaliwanan yung natira? Ito po natin. So, they are more on the moral lesson. Okay, meron pong moral lessons. Pero more than that, spiritual lessons. And yung mga natural na lesson na dapat natin malaman, matutunan. Kasi doon nagkakamali iba. Masyadong ini-spiritualize na kahit na yung mga numbers, di ba, yung hawak mo ang beat, merong posture ang hawak mo ang beat na gano'n. Tama? Tatlo yung sumasayaw. Kaya ang ano nila doon sa 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 tawag dito sa formang gano'n, kung nakikita nyo, di ba? 6, 6, 6. Paano kung 5 sumasayaw? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Hindi gano'n. Hindi natin dapat binibigyan lahat ng market na whatever symbolism it is. Okay, napapol tayo sa tinatawag na deception ng Diyos. Kasi wala namang nakakaalam talaga kung ano ba yung 666 na yan. What's it literal? Na itatatak yung number sa noo? Paano yung sa forearm na hindi masyadong nabibigyan ng pansin? Hindi lamang sa noo ang tatakan. Sa forearm meron. So, tignan natin to as a natural and spiritual balance. Yung maraming batas ng Diyos sa Israel, iba't ibang batas yun, lahat ng aspeto nila. Meron sa health, meron sa pagdating sa social responsibility, spirituality, and then yung sa pamilya, kaya nga meron ang Old Testament na honor your father and mother. Pagkatapos, yung relasyon natin sa ating kapwa, which is the social responsibility, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag mo pagnanasaan yung asawa ng kapitbahay mo. Nakuha po natin, huwag kang sasaksi sa hindi totoo. That is our social responsibility. Balance ang tinuturo ng Biblia. It is not more spiritual. So, nakuha po natin. Okay, so doon natin dapat titingnan po yun. Ito nga, sinabi ko po kanina, di ba, Moses removal of sandals. Yan po ginagamit ng mga Muslim. Kaya ang mga Muslim, pag pumapasok sila sa kanilang mosque, naghuhubad po sila ng kanilang mga tsinelas.
mosque, kaya makikita po niyo sa labas ng mosque, ay nandun po yung mga tsinelas nila. Gawin kaya yun sa Pilipinas. Okay, meron siguradong mawawalan ng tsinelas sa kanila. Because that is how they interpret the Bible. Bakit? Ang mga Arabo po kasi, yan po yung mga Ismailites, mga lahi po ni Ismail yan, na kapatid ni Isaac kay Abraham. Kaya ang Saudi Arabia sa Israel, magkapatid kay Abraham. Sila po yung anak ni Abraham kay Hagar. Nabinless din naman ng Diyos. Na ngayon, ginigera ang Israel. So, nakuha natin. O, kung di natin alam ang istorya na yon, talagang hindi natin maintindihan na nangyaring kaguluhan ngayon. Tama ba? Okay. Nagsimula yun sa Old Testament. Yung laban ng Iran na yan. Di ba ang Iran ng Persia? So, nakukuha po natin. So, that's why we need to interpret. At tingnan natin ang historical and cultural context para mas lalo nating maintindihan. So, sa atin, hindi na po applicable yan nagre-remove ng sandals. Okay, pag marami yung ating tinatawag na panyapak, whether sapatos, tsinelas, meron tayong pagpagan or doormat sa labas ng bahay sambahan para pagpasok. At least, kahit pa paano, malinis po yung ano. Okay? Nakaupo ninyo. That's how they interpret. So, sovereignty of God and the authority of Scripture. Okay, so, halos napaliwanag ko na po kanina, di po ba? Okay, tingnan natin ang emphasis, God's sovereignty in calling Moses. Totoo po yun, God's sovereignty. Kaya lamang, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi rin naman siya basta-basta gagawa lang. Dahil kasi para ipakita lang kanyang kapangyarihan. With purpose, and it will not violate His holy nature. Sabi na kasi sa Diyos, walang imposible. Meron. May imposible sa Diyos. Yung gumawa ng mali. Okay, alam natin walang imposible sa Diyos yung mga ginagawa niyang mala. Tama po ba? Pero merong imposible sa Diyos. Imposible na ang Diyos ay magsinungaling. Imposible na ang Diyos ay gumawa ng mali. Okay? So, ang Diyos, meron tinatawag na self-limitation. Sabi, kaya niyang kontrolin ng kanyang sarili. Kaya nga sabi ko, hindi naman basta-basta ang Diyos gagawa. Dahil kasi makapangyarihan siya. Okay, laging with purpose ang paggamit ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Kasi kung gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ayon sa kanyang kagustuhan, matagal na po tayong wala. O baka hindi na tayo lumitaw sa mundo. Baka noon pa man, ginawa na ng Diyos na nagunawin po yung mundo. Tama? Okay. Kasi nga, our God is a compassionate God. Kaya binigyan pa tayo ng pagkakataon. So, nakuha po natin. Okay. So, that is a Bible scholarly perspective or opinion. Somewhat true naman. Na ang Diyos hindi basta-basta gagawa ng walang dahilan. Lahat ng ginagawa ng Diyos with purpose. So, self-limitation. Bakit siya gagawa nang wala namang purpose? At hindi siya magpapakita lamang ng kanyang kapangyarihan para ipakita lang ang kanyang kapangyarihan. Kasi lahat ng ginagawa ng Diyos for our own good. Para sa kabutihan natin. Kaya nga sabi ni Pablo, all things work together for good to them that love God. Kasi kahit anong gawin natin, it is for good pa rin ang purpose ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos para sa atin. Hindi lamang natin nakukuha yung good because we disobey God. Pero pagka tayo nagsisi, nagpakumbaba, yung good na yun, tatanggapin natin. Sundan po ninyo. That is God's sovereignty. So we cannot question that. Okay, so tingnan natin, the burning bush is not about human effort, but God's grace in choosing His servant. Tama.
pinili tayo ng Diyos, hindi natin pinili ang Diyos. Hindi tayo nagpapili sa Panginoon. Kung ano man ang ating ministeryo ngayon, it is God calling sa atin. Okay? So salvation is initiated by God's sovereign grace, not human merit. So kuhanin natin ang paglilingkod. God's initiative pa rin ang paglilingkod natin. Okay, modern and contemporary interpretation. So, nakafocus siya sa experiential encounter, liberation theology. So medyo critical din o medyo ano po ito, yung liberation, sabihin sobrang laya. So nandun tayo sa tinatawag na traditional and modern. Okay, may mga bagay na kinakailangan traditional tayo. And tingnan natin yung tinatawag na modern kung hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan kapag ka moderno, sabi nga nung pastor na narinig ko, mahirap kasi kung talagang gagamitan mo lang ng tinatawag na modern. Okay? At least, safe ang tinatawag na traditional. Pero wag naman sa lahat ng aspeto. No? So tingnan natin, how do we, dito, how do we apply in our modern situation? Okay? Kasi pag traditional, hindi kakagatin yan minsan hindi ang kakagatin ng mga tao. Kailangan lapatan natin siya ng naaangkop sa panahon natin ngayon na hindi mawawala yung true essence. Na hindi mawawala yung katotohanan. Okay? So, the modern scholars see that this passage as a confrontation between human inadequacy and divine calling. So, pag sinabing confrontation, alam natin kasi yung gera ng mga, yung mga NPA, saka mga sundalo. Okay? Pag sinabing confrontation, parang ito, confrontation, ibig sabihin, nag-uusap tayo through lesson. So, hindi kayo nagsasalita, nakikinig kayo, pero meron tayong tinatawag na confrontation with God. Ibig sabihin, through our studies, meron tayong ugnayan sa Diyos. Okay, so with this inadequacy in divine calling. Tama, wala naman tayong kakayahan. Sinabi ko na kanina. It's God's initiative, kaya tayo naglilingkod. Hindi naman natin gusto maglingkod sa Diyos eh. Tinawag tayo ng Diyos. Diba? Whatever ministry we have. Okay, hindi na natin masyadong aanihin yan. Kasi nabanggit ko na po kanina. So, liberation theology, view the burning bush as a call to social justice. So, medyo malabo ito, ano? Hindi po call to social justice yon. Ang pagkakatawag kay Moses doon para maging, deliverer ng bansang Israel, which is, pinlano na ng Diyos bago pa man ipanganak si Moses. Ako po natin. Kaya nga inano siya, nireserve siya ng Diyos eh. Okay? So, divine encounters are transformative. Tama. Yung pakikita. Hindi lamang basta lesson. That is truth. Nang ma-encounter natin ang Panginoon, nang makilala natin ng Diyos, nagkaroon tayo ng transformation. Okay? Calling believers to personal change and societal action. Which is, totoo naman to. Kaya lamang, ang ginamit niya, societal action. Sa atin, yung ating good testimony sa ating community. Okay, so personal change, nagkaroon naman talaga ng pagbabago sa atin. Yung ating perspective, yung ating purpose, yung ating motive, yung ating mga intention, ating mga desire, things that change sa atin. Tayo ay makakilala sa Diyos. Conclusion, the way people understood the Bible changed over time, shaped by different beliefs and historical context. Sa early church, ang pag-interpret ay nakapokus na tingnan si Jesus sa scripture. Di ba sabi ko naman sa inyo, pag nag-interpret kayo ng Biblia, always look for Christ. Hindi man yung kanyang person, kundi yung kanyang karakter o yung kanyang tinatawag na attributes. I mean, personality. Okay. Magamit ng allegorical sa malalalim na spiritual meanings, to reveal spiritual meanings. Pero kung tutuusin,
wala naman talagang deeper spiritual meanings that we need to discover. Okay, so tignan natin yung fourfold sa medieval, looking at scripture through literal, which is tinitignan din natin. Siyempre, tinitignan din naman natin yan. And ito, yung sabi ko sa inyo, huwag natin gagamitin lahat allegorically. So, next lesson, mapaliwanag ko po yan. Kung hindi ako nagkakamali, kung hindi ko pa napaliwanag yan. Ano? Pero hindi pa nga yata. And spiritual lenses. Reformation, major shift. So, yung sola scriptura, the highest authority natin, ang Biblia, and the plain meaning of the text should guide interpretation. Each period added valuable insights. Kaya nga namili tayo. So, ginamit natin yung lahat, yung nang ito, pinulot natin yung alam natin pwede at tama lang na gamitin natin. Showing that understanding the Bible is a journey of faith, shaped by both tradition and the desire to know God more deeply. So, yun po. Okay, so, combination po nung apat yung ginamit natin. Okay, sige po. Tayo po ay magkakaroon na ng tinatawag na. Okay, tapos na po yung ating lesson pagdating po dito.